pag-usapan natin 'to, isa sa mga mabibigat na kanyang sinabi, willing siya makipagbati sa mga Duterte. Saan Ah, nanggagaling ito? Saan nanggagaling itong ganitong perspective after everything that was said and done? kung babasahin natin yung sinabi mismo ng Pangulo, kasi tinanong siya, "Open ba kayo sa puso ninyo makipag-reconcile sa mga Duterte?" Bilang Pangulo, ito naman sasabihin natin bilang ama ng bansa, hindi ka ba dapat willing makipagkasundo sa lahat ng mga tao na puwede naman makatulong sana sa'yo? Hmm. So, at kasunod nun sabi niya, "Sa lahat ng tao, magkaiba man tayo ng paniniwala o policies," 'di ba? So, I don't think na it will only refer to the Dutertes. Sabi naman niya sa lahat ng tao. So, yun naman talaga, Christian, 'no? Huli kaming yung sa isa naming pag-uusap sinabi niya na, "Hindi naman ako yung nanggugulo. Sana 'wag nang guluhin yung bansa." Kasi Hmm. kung makikita mo naman, Christian, siguro sa 3 taon na pamamahala ng Pangulo, never naman siya nagsalita ng anumang negatibo kung sino man yung bumabati ko sa kanya. Eh, siguro nga yun yung sa ibang tao parang ayaw siguro sa kanya ng gano'n. Pero hindi kasi siya confrontational, more on trabaho siya. So, Hmm. siguro yung reason na kumbaga sa lahat ng tao, open naman siya for reconciliation. Okay. Kasi medyo nakulangan ako dun sa sorry Anthony, nakulangan ako dun sa tanong ni Anthony, I don't know kung na-cut. Kasi ang follow-up diyan, kung ako yung naisip ko Mm, lang, okay, sagot ng Pangulo, "Oo, ayoko ng gulo. Marami na akong kaaway, kailangan ko ng mga kaibigan." 'Di ba? He talked hmm, about the importance of stability, peace, hmm, para magawa yung mga proyekto. Nandun na ako. Pero kasi parang na-reduce yung narrative sa laban ng mga Marcos at saka mga Duterte. Kasi, sa akin lang po ito 'no, Attorney Claire. hmm. Okay yan, yung ayoko ng away, ayoko ng gulo, pero dapat merong pagpapanagot. Merong issues ng accountability, merong issues ng hustisya. At Hmm, itong laban nilang dalawa, I don't think this should be reduced to something personal to them. Kahit ang isang aspekto nito ay personal siguro sa kanila. hmm, Kasi issue ng accountability, hustisya, public money ang pinag-uusapan dito. mm, So parang hindi naman yata pwedeng i-reduce siya na, hindi, willing ako makapagbati sa inyo. mm. Ilang, paano sasagutin yun? Ganito yan, Christian, 'no? Hindi naman ibig sabihin na, oo, magbati tayo, 'wag na kayong magsabi ng mga paninira o mga ganyang klase ng salita na nakakagulo sa bansa. Because the president wants stability para makapagtrabaho na maayos. Pero it doesn't mean na hindi niya pananagutin. Ang dapat na managot, 'di ba sabi niya do'n sa interview niya, kapagka sa kanyang hanay, yung sa executive, 'pag nalaman nila at nagkaroon ng verification na ito ay nagkasala, tanggal agad. So, it doesn't mean na 'pag nakapag-reconcile ang pangulo, eh, hindi niya napatutupad yung batas. Batas pa rin. Batas versus kaibigan o kasama, batas pa rin ang pangulo. Pero bakit hindi niya diniin kaya yun? Kasi si Duterte yung pinag-uusapan, eh. 'Di ba puwede naman sabihin na, "Ayoko ng gulo, mas kailangan ko ng kaibigan ngayon." Pero Hmm. meron tayong obligasyon sa ating konstitusyon, sa ating mga tao, na papanagutin yung mga dapat managot. Ay, ba't parang wala Pero yung gano'ng part na yun? baka kasi hindi yun na-follow up. Tama ka, baka hindi na-follow up. Pero tandaan natin, tinanong siya about impeachment. Anong sabi niya? Nasa kamay na yan ng Senado. Ibig sabihin, wala siyang pakialam. Hindi siya makikialam diyan. Kung halimbawa makipag-reconcile siya diyan, kung ano ang nasa batas, nasa kamay ng Senado yan, hindi siya makikialam. Kasi violation din naman ng Constitution kung makikialam siya. Hindi ba? Kaya lang kasi ibang tao, yun yung tinitignan eh. Makikialam yung Pangulo diyan. So, pero for me, sa nadidinig ko sa Pangulo, talagang hindi naman siya makikialam. Pero hayaan natin, sabi niya, hayaan natin na umandar na lang yung proseso. So, it's part of the law. Okay. Binabalikan ko po yung kanyang sagot, maikli nga, I don't know kung edited yan 'no, pero yung lumabas na sinabi niya, yun nga, oo, 'di ba ang bilis ng sagot niya, oo naman, 'di ba? Mm. Ayoko ng kaaway. What do you say of the impression ng iba na parang this was a sign of weakness on the part of the president, given the kind of enemy that the Dutertes are? Mm. Maybe siguro sa tingin ng iba. Pero kung babasahin natin, ang isang ama ng bayan, ang isang ama ng bansa na ready makipag-reconcile kahit anong pananakit ang ginawa sa kanya, kung ano-anong sinabi sa kanya, kung ano-ano mga fake videos ang ipinapakita para lang patunayan na siya ay mali, 'di ba? Hmm. Sa'kin hindi siya sign of weakness. Sign siya ng mas matapang kasi ready ako to face
kahit sino kayo at kaya kung makipag-reconcile kahit anong ginawa nyo for the country. Tandaan natin, ang pakikipag-reconcile na gusto niya ay hindi pa sarili. Sinabi niya for stability, para makapagtrabaho na. Dahil ang gusto ng tao, magtrabaho, mabigyan ng magandang serbisyo. So, hindi ba parang para kainin mo yung pride mo bilang Pangulo, bilang ama ng bansa? Sige na, makipag-reconcile ako sa inyo, maayos lang ito. Hindi siya sign of weakness. Okay. So anong hindi ano pa yung ibang objective nito? Kasi pwede rin siyang tingnan na he was trying to appease the Dutertes or extend an olive branch. Between the two of them, siya yung winawalang hiya ng isang side di ba? Oo. Hindi, siguro ganito yan. Yun lang siguro yung nabanggit na pangalan ni Katoning. Mm. Pero tandaan natin, umuo siya. Pero yung sumunod na sentence ni Pangulo, sa lahat ng tao. Di ba? Para bang, hindi naman niya pwede sabihin, ay, sa lahat ng tao pwede ako makapag-reconcile, pero sa mga Duterte, hindi. Bilang ama ng bansa, hindi yun mas makakabuti. So, kung ready siya to reconcile with anybody, dapat ready siya makipag-reconcile kahit doon sa mga taong maaaring napaka-pangit ng ginawa sa kanya. Okay. Kasi ito, tinitingnan ko yung mga naging reaction ng mga DTS. Eto, sagot ni De La Rosa sa mga reporters. Magandang simulain yan. Sino ba naman ang may gusto ng away? Lahat naman tayo gusto katahimikan. Pero yun nga lang, kung sincero sila sa kanilang sinasabi. So parang bumalik yung bola kay BBM. Sincere ka ba o hindi? I don't think this is just a matter of sincerity. Kasi nga, mas maraming mga underlying issues na dapat hinihimay po rito, no? Dahil hindi naman to dapat away ng mga Duterte tsaka ng mga Marcos. Yes. Tapos, di ba, may mga nananawagan, o kung talagang, ayaw mo ng away, pabalikin mo yung Pangulo. Kasi talagang, yun nga, di ba? Paano mo nang pababalikin? Sabi nyo nga, obligasyon yan, di ba, ng Pilipinas bilang miyembro ng Interpol, kaya isinuko. Kaya paano nga, gagawin yun? Kaya nga, di ba, well, anyway, media talaga to ang magtatanong. Pero kung ikaw, ang tatanungin mo, yung taong masama ang loob, dun sa taong nagsasabing, okay, sana magkaayos tayo, pero ang tatanungin mo, yung galit pa sa'yo, hindi ka makaka-expect ng positibong sagot. So, with this, ang nakita natin sa sagot ni Senator Bato, pang personal. Personal interest. Hindi pang bayan, hindi pang pangkalahatan. Parang parang ang hirap paniwalaan kung kailangan ng extreme sincerity. With regard to ICC, sinabi niya yon. So, mapapansin mo, kahit ang Pangulo ay gusto ng reconciliation sa lahat ng tao, magkaiba man kayo ng polisiya, paniniwala. Pero ang igigiit ng mga Duterte at ni Senator Bato yung pansariling interes. Parang, pakita mo. Tandaan natin, may balita, si Atty. Conti kasi, may balita, sabi niya, mukhang magkakaroon ng warrant of arrest kay Senator Bato. Mukhang susunod daw. And si General Albayalde. So with that, and the thing is, sabi ni Senator Bato, hindi pwedeng sa bibiglan to, dapat sa gawa. So does it mean ba na dapat si Pangulong Marcos o si PBBM, huwag mo nang pansinin yung warrant of arrest for us to know na sincere ka dyan sa sinasabi mong reconciliation. So, huwag mo kaming ibigay. So, di ba, ang tanong dito is, kaibigan, kakilala, versus batas. Saan ba dapat mamili ang Pangulo? So, dun lang yun Kung gusto go ahead. So, he will stick to the law? Of course. Presidente siya, hindi na pwedeng hindi po tumupad ng batas. Meron dating presidente, hindi naman tinutupad ng sorry, nadulas ako. Iba yun. Kaya nga hindi niya sinusundan yun Christian, hindi niya sinusundan ng mga trabaho nun.